Minsan hindi mo kailangan ng magarbong salita para manatili sa isip ng isang babae. Kailangan mo lang maging lalaking hindi niya kayang kalimutan. Sa panahon ngayon, maraming lalaki ang nagtatanong, paano ko siya mapapasaya? Pero ang tamang tanong ay, paano ako magiging lalaking hindi niya kayang bitawan? Kapatid, kung napapansin mong unti-unti ka nang nakakalimutan ng babae, kung parang lumalayo na siya, kung parang wala na siyang pakialam, kung parang naging routine na lang ang lahat, huwag kang matakot. Hindi pa huli ang lahat. Alam ko kung gaano kasakit ang pakiramdam na dati kang mahalaga, pero ngayon parang hangin ka na lang. Alam ko kung gaano kabigat ang tanong na, saan ba ako nagkamali? Alam ko dahil maraming lalaki ang dumadaan dito, at karamihan sa kanila, walang ideya kung ano ang dapat gawin. Sa video na ito, ibubunyag ko sa iyo ang 5 kahinaan ng babae. Hindi para gamitin laban sa kanya, kundi para maunawaan mo kung paano gumagana ang kanyang isip at puso, para maging lalaki kang hindi lang basta kasama, kundi lalaking nakatatak na sa kanyang memorya, na parang pangalan na nakaukit sa bato. At gagawin natin ito sa paraang stoic. Walang manipulasyon, walang mind games, walang paglalaro ng emosyon, purong karunungan, purong lakas ng karakter, purong katotohanan na sinubok na ng panahon. Kung gusto mong maging lalaking hindi, makakalimutan panoorin mo ang buong video na ito. Huwag mong skip kahit isang bahagi, dahil ang pinakamahalagang aral ay madalas na sa mga bahaging hindi mo inaasahan. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Narito ang katotohanan na ayaw marinig ng karamihang lalaki. Hindi ka nakakalimutan ng babae dahil sa kung ano ang binibigay mo sa kanya. Nakakalimutan ka niya dahil sa kung sino ka bilang tao. Pag-isipan mo yon ng mabuti. Hindi kung gaano karami ang ibinibigay mo. Hindi kung gaano ka-available ka. Hindi kung gaano kalaki ang sacrifice mo. Kundi kung sino ka. Ang iyong pagkatao, ang iyong karakter, ang iyong presensya. Maraming lalaki ang nag-iisip na kung maging sobrang bait sila, kung laging available sila, kung laging sinasagot ang tawag at text sa loob ng 1 segundo, kung laging nakahanda na sumunod sa gusto ng babae, mamahalin sila ng todo-todo, na parang ang pagmamahal ay reward para sa obedience. Pero ang nangyayari, kabaligtaran. Yung lalaking laging available, nawawalan ng halaga sa mata ng babae. Parang tubig na laging nandyan, hindi na pinapansin. Yung lalaking laging sumusunod, tinitingnan na lang na parang accessory, parang bag na dala-dala pero hindi naman talaga kailangan. Yung lalaking laging nagpapakumbaba para lang mapasaya siya, unti-unting nawawala ang respeto. At kapag nawala ang respeto, sunod na mawawala ang atraksyon. At kapag nawala ang atraksyon, dun ka na nagiging transparent. Nakikita ka niya pero hindi ka niya pinapansin. Hindi dahil masama ang babae, hindi dahil walang puso, kundi dahil ang tao, lalaki man or babae, hindi natin pinahahalagahan ang bagay na sobrang madali nating makuha. Ito ay hindi opinyon, ito ay katotohanan ng kalikasan ng tao. Isipin mo ito. Kung libre ang tubig sa lahat ng lugar at walang limitasyon, iingatan mo pa ba ang bawat baso? Hindi. Pero kung nasa disyerto ka at may isang bote ka lang na natitira, iingatan mo yon ng buhay mo. Hahamakin mo ang bawat patak, dahil alam mo na kapag naubos wala nang babalikan. Ganon din ang lalaking walang sariling mundo, walang sariling direksyon, walang sariling lakas. Nabubuhay lang para sa babae. Ang buong buhay niya ay umiikot sa isang tao. At sa simula mukhang dedication yon. Pero sa kalaunan, nagiging bilangguan. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa babae ring, napipilitan ng maging sentro ng mundong hindi naman niya hiningi. Sabi ni Marcus Aurelius, ang taong walang layunin sa buhay ay parang barko na walang timon, naanod ng alon kahit saan. At kapag ikaw ang lalaking inaanod, ikaw ang lalaking madaling kalimutan. Dahil walang natatandaan sa lalaking walang direksyon. Walang nakakamiss sa lalaking walang sariling kwento. Walang bumabalik para sa lalaking walang sariling mundo. Tingnan mo ang paligid mo. Ang mga lalaking hindi makakalimutan ng babae. Hindi sila ang pinakagwapo sa kwarto. Hindi sila ang pinakamayaman. Hindi sila ang pinakamatangkad o pinakamuscular. Sila yung mga lalaking kapag pumasok sa kwarto, may nagbabago sa hangin. May presensya. May gravity na hinihila ang atensyon ng lahat. Hindi dahil maingay, kundi dahil mabigat ang pagkatao nila. Sabi ni Seneca, hindi tayo natatakot sa mga bagay dahil mahirap sila,
Mahirap sila dahil natatakot tayo. At ang pagbabagong kailangan mo ngayon, hindi ito mahirap. Nakakatakot lang sa simula, pero kapag naintindihan mo na ang mga prinsipyong ituturo ko sa iyo ngayon, magbabago ang lahat. Pero huwag kang malungkot, kapatid. Dahil ngayon, sa mismong video na ito, matututo ka kung paano maging lalaking may direksyon, may lakas, may misteryo. Lalaking nakatayo ng matatag kahit anong bagyo ang dumating. Lalaking may substansya na hindi kayang burahin ng panahon. Hayaan mong palalimin natin ito, kapatid. Dahil hindi sapat na malaman mo ang problema. Kailangan mong maramdaman ito para magkaroon ka ng sapat na dahilan para magbago. Isipin mo ang huling babae na minahal mo ng todo-todo. Isipin mo kung gaano mo siya inalagaan, kung paano mo siya sinusundo kahit pagod ka na, kung paano mo siya tinitextan ng good morning at good night. Araw-araw kahit minsan hindi ka man lang niya nireplyan. Kung paano mo siya binigyan ng atensyon, kahit ikaw mismo, gutom na gutom ka na sa atensyon na hindi mo naman natanggap pabalik. Ano ang nangyari? Tinanggal ka niya. O mas masahol pa, hindi ka man lang niya pinalitan, basta nawala na lang yung init. Parang kandilang unti-unting namatay. Hindi dahil may humihip ng hangin, kundi dahil naubusan na lang ng wax. Nawala na lang yung excitement niya kapag kasama ka. Yung dati ay tumatawa siya sa bawat joke mo, ngayon, deadpan. Yung dati ay excited siya pag may date kayo. Ngayon, parang obligation na lang. Parang naging invisible ka na. Hindi ba nakakasakit iyon? Hindi ba nakakapanghina? Na ang taong binigay mo ang lahat, ang taong ginawa mong sentro ng iyong buong mundo, ay tinrato ka na parang wala kang halaga. At habang ikaw ay nagdudusa, may ibang lalaki na pumasok sa buhay niya. Hindi mas gwapo sa iyo, hindi mas mayaman, hindi mas matangkad, hindi mas matalino. Pero may kung anong bagay sa kanya na nakaakit sa babae, na parang magnet na hindi niya maiwasang mapalapit. At iniisip mo, ano meron sa kanya na wala sa akin? Bakit siya? Bakit hindi ako? Kapatid, narito ang sagot na hindi mo gusto pero kailangan mong marinig. Hindi ang lalaking iyon ang mas magaling, hindi siya mas deserving. Hindi siya mas karapat-dapat. Naintindihan lang niya ang mga kahinaan ng babae. Hindi para samantalahin, kundi para maging lalaking tumutugon sa mga pangangailangan na hindi niya kayang aminin ng malakas. Dahil ang totoo, ang babae ay may mga kahinaan na hindi niya sinasabi. May mga pangangailangan na hindi niya inaamin kahit sa sarili niya. May mga bahagi ng kanyang puso na naghihintay ng tamang lalaki na makakaalam kung paano abutin ang mga iyon. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil tao siya. At ang bawat tao ay may mga bahaging nakatago na naghihintay ng tamang koneksyon. At karamihan sa mga lalaki, hindi nila alam na nandoon ang mga kahinaan na iyon. Kaya naman sila ang naiiwanan, sila ang nakakalimutan. Sila ang pinapalitan ng walang paliwanag. At patuloy silang nagtatanong, ano bang mali sa akin? Nang hindi nila namamalaya na ang sagot ay nasa harapan na nila noon pa. Sabi ni Seneca, ang tao ay nagdurusa ng mas malalas sa kanilang imahinasyon kaysa sa katotohanan. Pero sa pagkakataong ito, kapatid, ang katotohanan ay sapat na para magdusa. Kung hindi mo ito mauunawaan, paulit-ulit lang ang cycle. Iba't ibang babae, parehong resulta. Iba't ibang pangalan, parehong ending. Kaya ngayon, isa-isahin natin ang 5 kahinaan na ito. At sa bawat isa, bibigyan kita ng eksaktong hakbang na dapat mong gawin para maging lalaking hindi niya kayang kalimutan. Hindi dahil nilaro mo ang utak niya, kundi dahil naging karapat-dapat ka. Handa ka na ba? Dahil mula sa puntong ito, wala nang babalikan. Mula sa puntong ito, magsisimula kang tumingin sa relasyon ng iba, hindi bilang laro na kailangan mong manalo, kundi bilang art na kailangan mong mamaster. At tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang balakid sa aksyon ay nagpapasulong ng aksyon. Ang hadlang sa daan ay nagiging daan. Ang mga kahinaan na ito, hindi hadlang. Sila ang daan. Ang daan patungo sa relasyong mas malalim, mas tunay at mas hindi makakalimutan. Unang kahinaan, ang babae ay mahina sa lalaking may misyon sa buhay. Ito ang pinakamalaking kahinaan ng babae na hindi niya aaminin kahit kanino. Hindi niya kayang labanan ang lalaking may sariling mundo. Hindi ibig sabihin ito na hindi ka nagmamahal sa kanya. Hindi ibig sabihin na binabaliwala mo siya. Ibig sabihin nito na hindi siya ang buong mundo mo. Na may buhay ka sa labas ng relasyon. May pangarap ka na gusto mong abutin. May pinagkakaabalahan na nagbibigay sa iyo ng energy at direksyon. May tinatrabahong bagay na nagpapakita na ikaw ay lalaking may layunin, hindi lang lalaking may girlfriend. Bakit ito ang kahinaan ng babae?
Dahil ang babae ay likas na naaakit sa lalaking may layunin. Hindi dahil materialista siya, hindi dahil gusto niya ng mayaman, kundi dahil ang lalaking may misyon ay lalaking may structure sa buhay niya, may disiplina, may direksyon, at ang lahat ng iyon ay nagpapakita ng isang bagay na hinahanap ng babae sa pinakamalalim na bahagi niya, seguridad. Hindi seguridad na pera lang, kundi seguridad na ang lalaking kasama niya ay hindi mawawala sa sarili niya. Kapag nakikita niya na may pinaghihirapan ka, may pinaglalaban ka, may bagay na mas malaki pa sa inyo, nagkakaroon siya ng malalim na respeto sa iyo. At ang respeto, kapatid, iyon ang pundasyon ng pagmamahal ng babae. Walang babae na magmamahal ng tunay sa lalaking hindi niya nire-respeto. Pwedeng maawa, pwedeng mahabag, pero mahalin ng tunay, hindi. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag gumastos ng oras sa pag-iisip kung ano ang katangian ng isang mabuting tao. Maging isa, kapag ikaw ay lalaking nagtatrabaho sa kanyang misyon, hindi mo kailangan magpaliwanag ng halaga mo, hindi mo kailangan magmakaawa ng atensyon, hindi mo kailangan maghabol, dahil ang babae mismo ang lalapit sa iyo. Hindi dahil sinusuyo mo siya, kundi dahil may malalim na boses sa loob niya na nagsasabi, ayaw kong mawala ang lalaking ito. Ang lalaking ito ay may patutunguhan at gusto kong kasama siya sa biyaheng iyon. Ano ang dapat mong gawin? Hanapin mo ang iyong misyon at huwag kang matakot na maging simple. Hindi kailangan malaki, hindi kailangan grandyoso, hindi kailangan ma-post sa social media. Pwedeng negosyo, pwedeng sining, pwedeng pag-aaral, pwedeng fitness, pwedeng kahit anong bagay na nagbibigay sa iyo ng dahilan para bumangon sa umaga na may energy at may layunin. At kapag tinanong ka niya, bakit ang busy mo? Huwag kang magpaliwanag ng sobra. Huwag kang mag-justify. Ngumiti ka lang at sabihin mo, may tinatrabaho lang ako. Iyon lang. Ang simpleng sagot na iyon ay mas mabigat pa sa anumang monologong puno ng paliwanag. Dahil ang lalaking may misyon ay hindi nangangailangan ng pahintulot, hindi nangangailangan ng pag-apruba, hindi nangangailangan ng validation mula sa iba. Siya ay gumagalaw at ang babae, napipilitan siyang sumunod sa galaw niya. Hindi dahil pinipilit niya, kundi dahil natural na naaakit ang tao sa taong may direksyon. Tandaan mo ito, ang babae ay hindi tumitigil sa pag-iisip sa lalaking hindi humihinto sa paglago, dahil ang paglago ay nakakaakit. Ang paglago ay nakakaenganyo, at ang lalaking lumalago ay lalaking laging bago, laging may bagong aspeto na madidiscover ang babae. At iyon ang nagpapanatili ng excitement. Hindi dahil nagbago ka para sa kanya, kundi dahil nagbago ka para sa sarili mo. Isipin mo ang mga lalaking kilala mo na sobrang dami ng nagkakagusto. Pansinin mo na karamihan sa kanila ay hindi yung tipong nagpapaligoy-ligoy sa buhay. Sila yung mga may ginagawa. May pinaghihirapan, may minimiti, at ang energy na iyon, ang energy ng lalaking may pupuntahan, iyon ang pinakamatinding palalandi na pwede mong gawin nang hindi mo alam. Sabi ni Seneca, hindi sapat na mayroon kang karunungan, kailangan mo itong gamitin. Kaya huwag lang basta, malaman mo na kailangan mo ng misyon. Simulan mo na, ngayon na, hindi bukas, hindi next week, ngayon. Pangalawang kahinaan, ang babae ay mahina sa emosyonal na tensyon. Ito ang bahaging hindi naiintindihan ng karamihang lalaki. At ito ang dahilan kung bakit marami sa kanila ang nababato na ng babae kahit gaano sila kabait. Iniisip nila na ang susi sa puso ng babae ay ang palaging pagpapasaya sa kanya, laging magaan ang usapan, laging masaya, laging walang conflict, laging ang sagot, laging smooth ang lahat. Pero kapatid, ang relasyon na walang tensyon ay relasyong walang buhay. Parang pagkain na walang asin. Kumakain ka pero walang lasa. Pinapakain ka pero hindi ka nasasarapan. Hindi ko sinasabi na gumawa ka ng away. Hindi ko sinasabi na maging toxic ka o maging mapang-asar. Ang sinasabi ko ay ito, huwag kang matakot sa emosyonal na tension. Huwag kang matakot sa awkward silence. Huwag kang matakot magsabi ng totoo kahit alam mong hindi niya magugustuhan. Huwag kang matakot mag-disagree. Dahil ang disagreement na ginawa ng may respeto ay tanda ng lalaking may sariling utak. Bakit mahina ang babae sa tension? Dahil ang tension ay emosyon. At ang babae ay nababuhay sa emosyon, hindi sa logical na kalkulasyon. Tulad ng iniisip ng karamihang lalaki, ang babae ay naakit sa lalaking nagpaparamdam sa kanya kahit hindi laging positibo ang pakiramdam. Ang tensyon ay nagpapaalala sa kanya na ikaw ay tunay, na ikaw ay hindi robot na laging sumasagot ng, na ikaw ay lalaking may sariling isip, may sariling paniniwala, may sariling linya na hindi niya pwedeng tawirin ng basta-basta. Sabi ni Epictetus,
Kung gusto mong maging malaya, huwag maging alipin ng iyong sariling pagnanais na gusto ka ng lahat. Ang lalaking takot sa tension ay lalaking takot sa sarili. Takot na kung mag-disagree siya, mawawala ang babae. Takot na kung magpakita siya ng sariling opinyon, mag-away sila. At ang babae, nararamdaman niya iyon. Alam niya kung kailan ikaw ay sumasagot ng oo hindi dahil sang-ayon ka, kundi dahil takot kang mawala siya, and sa sandaling maramdaman niya ang takot na iyon, doon ka nagsisimulang maging invisible. Dahil walang babae na naaakit sa lalaking pinapatakbo ng takot, ano ang dapat mong gawin? Sa susunod na mag-usap kayo at may bagay na hindi ka sang-ayon, sabihin mo, hindi mo kailangan maging bastos, hindi mo kailangan maging agresibo, hindi mo kailangan sumigaw o mang-insulto. Pero huwag mo ring itago ang katotohanan para lang mapanatili ang kapayapaan na hindi naman totoo. Sabihin mo ng diretso pero kalmado, hindi ako sang-ayon diyan at ito ang dahilan ko. At pagkatapos mong sabihin iyon, tumahimik ka. Huwag kang mag-explain ng mag-explain. Huwag kang mag-sorry agad na parang nagkasala ka sa pagsasabi ng totoo. Hayaan mong bumagsak ang katahimikan. Hayaan mong mag-sink in ang sinabi mo. Alam mo ba kung ano ang mangyayari? Sa simula magugulat siya. Baka mainis pa siya, baka mag-test pa siya kung magba-back down ka. Pero sa loob-loob niya, may kung anong nagising. May kung anong nagsabi sa kanya. Ang lalaking ito, totoo siya. Hindi siya puppet, hindi siya oo ng oo lang. May sarili siyang utak at hindi niya ibinebenta yon para lang mapanatili ang peace. At ang uri ng lalaking iyon, kapatid, hindi niya kayang kalimutan. Hindi na ngayon, hindi bukas, hindi kahit kailan. Dahil ang tension ay nagpapalalim ng koneksyon. Ang mga relationship na walang tension ay mababaw, madaling kalimutan, parang pelikulang walang plot twist. Pero ang mga relasyong may tamang dami ng tension, yun ang uri ng relasyong nakakabit sa kaluluwa. Ang uri na kahit tapos na, buhay pa rin sa memorya. Isipin mo ang mga mag-asawa na kilala mo, na matagal na magkasama. Mapapansin mo na hindi sila yung tipong laging nagkakasundo. May pagtatalo sila. May hindi sila pinagkakasunduan. Pero ang mga pagtatalo na iyon, ginawa ng may respeto. Iyon ang dahilan kung bakit malalim ang relasyon nila. Dahil ang bawat disagreement na nalampasan ay nagdagdag ng isang layer ng tiwala, isang layer ng respeto, isang layer ng pagkakakilala na hindi mo makukuha sa relasyong puro, "Oh, at sige lang." Kaya huwag kang matakot sa tension, kapatid. Ang matakot ka sa tension ay ang matakot sa growth. At ang matakot sa growth ay ang matakot sa buhay. Pangatlong kahinaan, ang babae ay mahina sa misteryo. Narito ang pinakamalaking pagkakamali ng mga lalaki sa relasyon. Sinasabi nila ang lahat, agad, walang tinatago. Walang ini-hold back, walang pinag-iisipan pa sa babae. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang mundo ko. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumabangon sa umaga. Sa tingin mo romantiko iyon? Sa simula, nakakakilig, nakaka-touch. Pero alam mo ba kung ano ang epekto ng paulit-ulit, ng araw-araw, ng bawat oras? Nawawalan ng misteryo, nawawalan ng excitement, nawawalan ng dahilan para mag-isip pa ang babae tungkol sa iyo. Dahil alam na niya ang lahat, walang sorpresa, walang depth na kailangan pa niyang i-explore. Naging open book ka, at ang open book na nabasa na inilalagay na sa shelf. Ito ang totoo, kapatid. Ang babae ay likas na curious. Ito ang bahagi ng kanyang pagkatao. Gustong-gusto niyang mag-isip. Gustong-gusto niyang mag-analyze. Gustong-gusto niyang alamin kung ano ba talaga ang nararamdaman mo. Kung totoo ba ang sinasabi mo. Kung may mas malalim pa ba sa likod ng mga salitang iyon. At kapag binigay mo lahat ng sagot agad-agad, wala na siyang pag-iisipan. Nawala ang laro. Nawala ang excitement ng discovery. At kapag wala na siyang pag-iisipan tungkol sa iyo, doon ka nagsisimulang maging boring sa kanya. Hindi dahil boring ka bilang tao, kundi dahil wala ka ng bagong i-offer sa kanyang curiosity. Sabi ni Seneca, ang tunay na yaman ay hindi sa dami ng pag-aari, kundi sa kakaunti ng pangangailangan. Ganun din sa relasyon, hindi ang dami ng sinasabi mo ang nagbibigay ng halaga, kundi ang kakaunting sinasabi mo na puno ng bigat. Ang isang salitang may lalim ay mas mabigat pa sa 1,000 salitang walang substansya. Ano ang dapat mong gawin? Matutong mag-hold back. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangang sabihin agad. Hindi lahat ng iniisip mo kailangang i-share sa kanya sa mismong sandaling naiisip mo. Hindi lahat ng emosyon mo kailangang i-broadcast. Kapag tinanong kanya ano iniisip mo, huwag mong sabihin ang buong nobela ng iyong isip.
Huwag mong i-download ang lahat ng nasa loob mo. Sabihin mo lang, maraming bagay at ngumiti ka. Hayaan mong siya ang mag-curious. Hayaan mong siya ang magtanong pa. Hayaan mong siya ang mag-invest ng effort para malaman kung ano ang nasa isip mo. Kapag magkasama kayo at gusto mong sabihin na mahal mo siya, pigilan mo minsan. Hindi dahil hindi totoo, kundi dahil ang pag-hold back ay nagdadagdag ng depth, nagdadagdag ng misteryo, nagdadagdag ng tensyon na nagpapabalik sa kanya ng paulit-ulit sa isip niya. Mahal, kaya niya talaga ako? Gaano kaya? Bakit hindi niya sinasabi? Isipin mo ang pinakamagandang pelikula na napanood mo. Hindi ba mas maganda ang mga eksenang hindi sinasabi ang lahat? Yung tinititigan lang ng bida ang babae nang walang sinasabi, pero ramdam mo ang lakas ng emosyon? Yung isang tingin lang, mas mabigat pa sa isang oras na monologue. Ganoon ang gusto mong maging sa relasyon. Hindi yung lalaking nagsasalita ng nagsasalita na parang takot sa katahimikan, kundi yung lalaking kapag nagsalita, ang bawat salita ay may bigat, may kahulugan, may epekto, may resonance na nagtatagal. At ang babaeng nakaharap sa ganong lalaki, hindi niya yon makakalimutan kahit gusto niya. Dahil ang misteryo ay parang apoy na hindi namamatay. Laging may bagong dahilan para bumalik at mag-isip, ano kaya ang nasa isip niya? Ano kaya ang nararamdaman niya? Sino ba talaga ang lalaking ito? At habang iniisip niya iyon, ikaw ang nangingibabaw sa utak niya. Ikaw ang hindi niya maalis sa isip. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil binigyan mo siya ng dahilan para bumalik ng bumalik sa iyo sa loob ng isipan niya. Tandaan mo, ang lalaking nag-aaway para sa atensyon ng babae ay talo na bago pa magsimula. Pero ang lalaking tahimik, may misteryo, at may depth, hindi niya kailangan lumaban. Ang babae ang lalapit ng kusa. Dahil ang curiosity ng babae ay mas malakas pa sa kahit anong pangako o deklarasyon ng pagmamahal. At kapag ginawa mong bagay na kailangan niyang alamin, kapag ginawa mong palaisipan na gusto niyang malutas, congratulations kapatid, ikaw na ang nasa isip niya at hindi ka na niya makakalimutan. Sabi ni Epictetus, kung tahimik ka, mas maraming tao ang makikinig. Ganon din sa relasyon. Kung kaunti ang sinasabi mo, mas malalim ang dating ng bawat salita mo. At ang lalim na iyon, yun ang nakakatatak sa memorya ng babae na parang permanent na tinta. Pang-apat na kahinaan. Ang babae ay mahina sa lalaking may kontrol sa kanyang emosyon. Ito ang kahinaan na pinakamahalaga at pinakakonektado sa Stoic na filosofiya na itinuturo ko sa channel na ito. Ang babae ay naakit sa lalaking hindi nagpapaanod sa emosyon. Hindi dahil walang emosyon ng lalaking iyon. Hindi robot ang hanap niya, kundi dahil pinipili niyang kontrolin ang kanyang reaksyon. Pinipili niyang tumugon ng may karunungan imbes na mag-react ng walang iisip. Pinipili niya ang kalinawan ng isip kaysa sa kaguluhan ng damdamin. Isipin mo ito, dalawang lalaki ang nag-aaway kasama ng kanilang babae. Ang unang lalaki, sumisigaw, nag-iiyak, nagmamakaawa, nagpapadala sa galit na parang walang preno, nagpapadala sa takot na parang batang natatakot sa dilim. Sinasabi niya ang lahat ng nasa isip niya nang walang filter. Kasama ang mga salitang hindi na niya pwedeng bawiin. Ang pangalawang lalaki, tahimik. Nakikinig muna bago nagsasalita. Hindi nagre-react agad. Hinahayaan muna ang emosyon na dumaan bago magdesisyon. Kapag nagsalita kalmado, hindi natatakot, hindi nagmamakaawa. Nagsasabi ng totoo ng walang drama, walang sigawan, walang pag-atake sa pagkatao ng babae. Sino sa dalawa ang mas matatandaan ng babae? Sino ang mas mababalik-balikan niya sa isip kapag mag-isa siya sa gabi? Ang pangalawa, palagi, walang duda, dahil ang emosyonal na kontrol ay tanda ng lakas. At ang babae, kahit gaano siya ka-independent, kahit gaano siya kamatalino, kahit gaano niya sabihin na kaya niyang mag-isa, may bahagi sa kanya na hinahanap ang lakas na yon sa isang lalaki. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ang lakas na yon ay nagbibigay ng peace of mind, nagbibigay ng seguridad, nagbibigay ng pakiramdam na kasama ko ang lalaking ito at kahit ano pang mangyari magiging okay kami dahil hindi siya magpapaanod. Sabi ni Marcus Aurelius, mayroon kang kapangyarihan sa iyong isip, hindi sa mga pangyayari sa labas. Maunawaan mo ito at makikita mo ang lakas. Ang lalaking may control sa emosyon niya ay hindi cold, hindi walang paki, hindi siya yung tipong walang naramdaman. Siya ang lalaking nakakapag-isip bago gumawa. Siya ang lalaking hindi nagpapaanod sa galit, sa takot, sa insecurity, sa jealousy. Siya ang lalaking kahit nasa gitna ng bagyo, panatag ang loob. Hindi dahil walang siyang nararamdaman, kundi dahil pinipili niyang huwag hayaan ang nararamdaman niya ang magdikta ng kanyang mga aksyon. At para sa babae,
Ang ganong lalaki ay parang anchor, parang pundasyon na hindi natitibag, at sa mundo na puno ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, ang lalaking iyon ang hindi niya kayang pakawalan dahil siya ang nagbibigay ng stability sa mundo niya. Ano ang dapat mong gawin? Sa susunod na magalit ka, huminga ka muna. Hindi isang beses. 10. Bilangin mo hanggang 10 bago ka magsalita. Hayaan mong dumaan ang unang alon ng emosyon. Yung alon na puro galit, puro sakit, puro reaksyon. At pagkatapos ng 10 segundo na iyon, saka ka lang magsalita. Kapag may away kayo, huwag kang sumigaw. Huwag kang magmakaawa. Huwag kang mag-threaten na aalis ka. Huwag kang magsabi ng mga bagay na alam mong pagsisisihan mo bukas. Sa halip sabihin mo ng kalmado at diretso, naiintindihan kita, pero hindi tayo magkakaayos kung ganito ang usapan natin. Pag-usapan natin ito ng maayos kapag kalmado na tayong dalawa. Alam mo ba kung gaano ka-powerful ng mga salitang iyon? Hindi dahil sa kung ano ang sinabi, kundi dahil sa kung paano sinabi. Ang kalmadong boses ng lalaking may kontrol sa sarili. Iyon ang tunog na hindi nawawala sa tenga ng babae. Iyon ang tunog na bumabalik sa kanya. Sa mga gabing mag-isa siya at iniisip niya kung anong uri ng lalaki ang kasama niya. At habang siya ay nakikinig, sa ibang lalaking nagpapadala sa emosyon, sa ibang lalaking sumisigaw, nagmamakaawa, nagdradrama, iisipin niya ikaw. Iisipin niya ang kalmado mong boses. Iisipin niya ang lakas na naramdaman niya noong kasama ka niya. At sa puntong iyon, ikaw na ang nasa isip niya. Hindi dahil sinimulan mong manligaw ulit. Hindi dahil nag-text ka ng madaling araw, kundi dahil ikaw ang lalaking nag-iwan ng impresyon na hindi niya makakalimutan. Yang impresyon ng lakas, ng katahimikan ng lalaking may kontrol. Ito ang paradox ng stoic na lalaki. Kapatid, sa pamamagitan ng pagkontrol sa iyong emosyon, mas malalim ang emosyon na nararamdaman ng babae para sa iyo. Sa pamamagitan ng hindi pagpapadala sa galit, mas nararamdaman niya ang lakas mo. Sa pamamagitan ng pagiging kalmado sa gitna ng bagyo, nagiging ikaw ang eye of the storm. Ang tahimik na sentro na pinagmumulan ng kapayapaan. At ang babaeng nakatagpo ng ganong lalaki, hinding-hindi niya iyon kakalimutan. Kahit lumipas ang mga taon, kahit mag-iba ang mga sitwasyon, dahil ang lakas na iyon, ang emosyonal na kontrol na iyon, ay isa sa mga pinakabihirang katangian sa mundo. At ang bihirang bagay ay palaging naaalala. Panglimang kahinaan, ang babae ay mahina sa lalaking kayang umalis. Ito ang pinakamabigat na kahinaan at ang pinakamahirap tanggapin para sa maraming lalaki. Dahil kontra ito sa lahat ng tinuro sa atin. Tinuro sa atin na ang pagmamahal ay pagkapit, na ang pagmamahal ay paghabol, na ang pagmamahal ay pagsasakripisyo ng sarili para sa isa pang tao. Pero ang stoic na katotohanan ay iba. Ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa kalayaan, hindi sa pagkakabit, sa pagpili, hindi sa pagkapit. Ang babae ay mahina sa lalaking hindi natatakot mawala siya. Hindi ibig sabihin nito na wala kang pakialam. Hindi ibig sabihin nito na cold ka or heartless. Ibig sabihin nito na mahal mo siya. Pero mahal mo rin ang sarili mo, na gusto mo siyang kasama. Pero hindi mo siya kailangan para mabuhay. Napipiliin mo siya araw-araw. Pero hindi dahil wala kang ibang pagpipilian, kundi dahil siya ang pinili mo ng buong puso at buong isip sa kabila ng lahat ng options na pwede mong piliin. Bakit ito ang pinakamasakit na kahinaan ng babae? Dahil sa sandaling maramdaman ng babae na kayang umalis ng lalaki, nagbabago ang buong dynamics ng relasyon. Biglang hindi na siya ang may kontrol. Biglang nagiging pantay ang laro. Biglang nagiging mahalaga ang bawat sandaling kasama ka. Dahil alam niyang hindi forever ang guarantee. Dahil alam niyang ang lalaking ito ay hindi desperado. Hindi nakakapit ng sobra. Hindi nagmamakaawa. Kundi pumipili. At ang pagpiling iyon ay pwedeng mawala kung hindi niya ito aalagaan. At ang pakiramdam na iyon, ang pakiramdam na pwede kang mawala anumang oras, hindi dahil mapuot ka, kundi dahil may sapat kang respeto sa sarili para lumakad palayo. Iyon ang nagpapanatili sa iyo sa isip niya. Sabi ni Epictetus, walang tao ang tunay na malaya na hindi pa nagawang kontrolin ang sarili. At sa relasyon, ang lalaking may kontrol sa sarili. Ang lalaking alam na kayang tumayo ng mag-isa, kayang bumuo ng buhay kahit wala ang babae. Iyon ang lalaking pinakamahirap bitawan ng babae. Dahil iniisip niya, kung aalis siya, mawawala ang lahat ng ito. Mawawala ang lalaking ito na may sariling mundo, may sariling lakas, may sariling direksyon. Mawawala ang lalaking hindi tulad ng iba, yung mga nagmamakaawa at nagpapadala. Hindi ko kayang i-risk iyon. Hindi ko kayang mawala siya. At doon kapatid, ikaw na ang nanalo.
Hindi dahil nagmanipulate ka. Hindi dahil naglaro ka ng mind games. Hindi dahil ginamit mo ang psychology laban sa kanya. Kundi dahil naging tunay ka sa sarili mo. Dahil naging matatag ka. Dahil naging lalaki ka na may halaga. Hindi dahil sa kung ano ang meron ka, kundi dahil sa kung sino ka sa pinakamalalim na antas. Ano ang dapat mong gawin? Ihanda mo ang sarili mo na kayang lumakad palayo. Hindi bilang banta, hindi bilang manipulasyon, kundi bilang katotohanan ng iyong buhay. Ibig sabihin nito, patuloy kang lumago, patuloy kang mag-improve, patuloy kang bumuo ng buhay na kahit wala siya, puno pa rin. Bumuo ka ng katawan, bumuo ka ng career, bumuo ka ng friendships, bumuo ka ng sarili mong identity na hindi nakadepende sa isang tao. Huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang isang tao. Dahil sa sandaling mawala ang sentrong iyon, bumabagsak ang lahat. Pero kung ikaw ay lalaking may sariling pundasyon, kahit umalis siya, nakatayo ka pa rin. Masakit? Pero bumagsak? Hindi. At ang babae, nararamdaman niya iyon. Alam niya kung ang lalaking kasama niya ay babagsak kapag iniwan niya. O tatayo pa rin ng matatag. At ang lalaking tatayo pa rin, iyon ang lalaking hindi niya kayang kalimutan. Iyon ang lalaking babalikan niya sa isip. Kahit lumipas pa ang mga buwan, kahit mga taon. Dahil ang lalaking kayang umalis, iyon ang lalaking pinaka-worth it na panatilihin. At narito ang pinakamagandang bahagi nito, kapatid. Kapag naging lalaki kang kayang umalis, mas madalang kang kailanganin pang umalis. Dahil ang babae, kapag naramdaman niya ang lakas mo, ang independence mo, ang self-respect mo, gagawin niya ang lahat para hindi ka umalis. Magiging mas malambing siya. Magiging mas attentive siya. Magiging mas present siya. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil napagtanto niya na ang lalaking kasama niya ay hindi ordinary. Hindi karaniwang lalaki na madaling palitan, kundi lalaking bihira. Lalaking kapag nawala, walang makakapalit. Sabi ni Seneca, ang taong naghahanda para sa lahat ng posibleng kalalabasan ay hindi matatalo ng kapalaran. Ihanda mo ang sarili mo, kapatid. Hindi para umalis, kundi para maging lalaking hindi kailangang umalis. Dahil ang babae mismo ang pipiliing huwag ka ng pakawalan. Kapatid, narinig mo na ang 5 kahinaan ng babae. Una, mahina siya sa lalaking may misyon sa buhay. 2, mahina siya sa emotional na tension. 3, mahina siya sa misteryo. 4, mahina siya sa lalaking may control sa kanyang emosyon. 5, mahina siya sa lalaking kayang umalis. Pero huwag mong kalimutan ang pinakamahalaga sa lahat ng narinig mo ngayon. Ang lahat ng ito ay nagsisimula sa iyo, hindi sa babae, hindi sa sitwasyon, hindi sa swerte o sa itsura o sa pera, sa iyo, sa mga desisyon mo, sa mga gawin mo, sa kung paano mo pinipili na mamuhay araw-araw. Ikaw ang may kapangyarihan na baguhin ang takbo ng iyong relasyon. Ikaw ang may kapangyarihan na maging lalaking hindi makakalimutan. Ikaw ang may kapangyarihan na tumayo, lumago, at maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Hindi para sa babae, kundi para sa sarili mo. At iyon ang irony nito. Kapag ginawa mo ito para sa sarili mo, saka lang darating ang resulta na gusto mo sa relasyon. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga pag-iisip. Kaya simula ngayon, baguhin mo ang iyong pag-iisip. Baguhin mo ang iyong mga gawi. Baguhin mo ang paraan ng iyong pakikitungo. Hindi lang sa babae, kundi sa iyong sarili. Maging mahigpit sa sarili mo. Maging maawain sa iba. Maging disiplinado sa iyong emosyon. Maging matatag sa iyong direksyon. Dahil ang lalaking may respeto sa sarili, iyon ang lalaking may respeto mula sa iba. At ang lalaking may respeto mula sa iba, iyon ang lalaking hindi makakalimutan ng sinumang babae na magkakaroon ng pribilehiyong makilala siya. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin mo ang like button. Hindi para sa akin, kundi para mas maraming lalaking katulad mo ang maabot ng mensaheng ito. Kung gusto mong matuto pa ng mas marami tungkol sa Stoic na karunungan na magbabago ng iyong relasyon at buhay, subscribe ka sa channel na ito at i-on mo ang notification bell para hindi ka maiwanan sa mga susunod na video. At kung may kaibigan ka, kapatid, o kasama na alam mong kailangan marinig ang mensaheng ito, ay share mo sa kanya ang video na ito. Baka ito ang video na magbabago ng buhay niya. Baka ito ang araw na magsisimula siyang maging lalaking hindi makakalimutan. Tandaan mo, kapatid, hindi ka nilikha para makalimutan. Hindi ka nilikha para maging transparent. Hindi ka nilikha para maging pangalawang option. Nilikha ka para maging di makakalimutan. Maging ang lalaking iyon, simulan mo ngayon. Dahil ang katotohanan,
Hindi ka magiging ready kung hihintayin mo pa ang tamang oras. Ang tamang oras ay ngayon. Ang tamang araw ay ngayon. Ang tamang sandali ay ang sandaling ito. Habang naririnig mo ang mga salitang ito, sabi ni Marcus Aurelius, kapag bumangon ka sa umaga, isipin mo kung gaano kalaking pribilehiyo ang maging buhay. Ang huminga, ang mag-isip, ang mag-enjoy, ang magmahal. Gamitin mo ang pribilehiyong iyon, kapatid. Huwag mo itong sayangin sa pagiging lalaking madaling kalimutan. Gamitin mo ito para maging lalaking nakaukit sa kasaysayan ng buhay ng mga taong nakilala niya. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat sa panunood.